Mayong gabi sa tanan, sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Karong gabi una ay ang atong pagatun-an ang padayon sa ah, Book of Genesis. Last week, last Thursday, ang atong gihunungta sa verse 28 ng Genesis chapter 1. So, i-recap ko lang yung gamay nga na tunan nato nung last week. Sa giingon ko na nung last week nga ang pinakasintro sa mensahe sa atong Ginoong Dios nga gipasulat niya sa iyang written word diha sa Biblia mao ang iyang kaugalingon kung kinsa gayud siya, unsang iyang gusto sa mga tao nga iyang binuhat. Gani matod pa sa ka verse sa New Testament sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, matod pa ni sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, in all you do it for the glory of God. So ang tanan daw natong pagabuhaton nato kini para sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Mao kana nga dili ang mga tao dili kita ang sentro sa written word of God, kung dili ang atong Ginoong Dios. Ang sentro sa binuhat sa atong Ginoong Dios kita nga mga tao, pero ang sentro sa mensahe sa atong Ginoong Dios, siyang written word, siya mismo. Balikon ko sa pagbukas pa lang nato sa iyang written word sa Bible sa Genesis chapter 1 verse 1, ipakita dayon niya dinhi ang iyang kaugalingon kung kinsa siya. Siya ang creator sa tanang butang, lakip na ikaw o ako. So sa padayon natong pagtuon karong gabi una sa pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verses 29 to 30, matod pa din sa atong Ginoong Dios sa padayon niya nga sa patapos na niya sa iyang creation. Matod pa niya sa verse 29, then God said, I now give you every seed bearing plant on the face of the earth, of the entire earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So matod pa niya sa kay Adam nga ang pagkaon daw niya ay mga prutas o yun na nga, seed, every seed bearing plant on the face of the entire earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So kung ato makita din nga ang original gidi ay nga pagkaon sa mga tao nga gusto sa atong Ginoong Dios, mao ang vegetarian dapat ang mga tao. Dili walay karne, kundi prutas, gulay, mao na ang pagkaon sa tao. No wonder sa Genesis chapter 6 kung nagkamali, or chapter 5, makita nato doon nga ang katason sa mga pangedad sa tao ay umaabot ng tag 800 years bago sila namatay. Gani ang pinakataas nga panuigon sa usa ka tawo nga namatay sa kapanahonan nila ni Adam ay si Methuselah, nga ang iyang edad ay 969 years old. Si Methuselah, dahil ang ilang environment ay wala pang pollution, tapos ang ilang pagkaon ay talagang gulay lang og mga prutas, wala pa'y karne. So matod pa sa verse 30, and to all the animals of the earth, ang iya namang ingnan ini, iyang gideklarahan ni ini ang mga matod pa niya nga sa tanan daw ng mga hayop, and to all the animals of the earth, and to every bird of the air, and to all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. It was so. So ang pagkaon gihapon sa mga animals nga binuhat sa atong Ginoong Dios ay ganon din. Every green plant for food. Dili mga karne ang ilang pagkaon. Mauna ang original nga plano sa atong Ginoong Dios. Kaso lang tungod sa kasalanan sa tao, pagibuhat ni Adan and Eve, kini nga plano ay naguba.
muna nga lahi na ang pagkaon sa mga tao ug sa mga hayop. Wala na mosunod according sa original nga plano sa atong Ginoong Dios. So sa Genesis chapter 1 verse 31 matod pa dinhi, God saw all that He had made, that it was very good. So atong makita sa gikan sa Genesis chapter 3 paingon sa 30, ang deklarasyon sa atong Ginoong Dios sa iyang creation ay very good lang. It was good lang, maayo lang. Pero sa verse 31, sa kinatibuk-an niyang tan-aw sa iyang creation, ang iyang giingon din it was very good. Maayo gayud kaayo. Dahil wala pang kasalanan sa kalibutan, ug maayo gid ang iyang creation. There was evening and there was morning the sixth day. So, unsa ang comment sa atong Ginoong Dios sa tanan niyang mga binuhat? Balikon ko, it was very good. So, kanus gisugo sa Ginoong Dios sa iyang mga binuhat ang be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. So kung atong tanawon gisugo kini unang gisugo sa atong Ginoong Dios before pa nga nakasala si Adam and Eve, na gusto niyang ang tibuok kalibutan ay malukop sa mga tao nga parehas niya og dagway, in His own image, after His own likeness. Ang ilang karakter, ang ilang nature ay parehas gayud sa atong Ginoong Dios. Tungod sa kasalanan ni Adam and Eve, kana nga karakter, kana nga nature sa tao nga gibuhat sa atong Ginoong Dios ay nasagulan sa nature sa yawa, na kung saan tungod sa yawa, tungod ni Satan, nabatikan ang perfect nga creation sa atong Ginoong Dios unang-una sa mga tao. Sumuna nga bisan tuod na lukop ang tibuok kalibutan sa creation sa atong Ginoong Dios sa mga tao, kaliwatan ni Adam and Eve, ngunit kana nga mga tao nga naglukop sa kalibutan karon ay doon na bahid sa nature sa yawa dahil sa ilang kasalanan ni Adam and Eve. Yun ang hinungdan nga ang atong Ginoong Kristo nagpakatao nining kalibutan na. Ibiyaan niya ang karangyaan sa iyang kalangitan, sa iyang langit, para magpakatao, para maayos o ma-reconcile ang child-father relationship sa amahan o sa mga tao, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So dinhi na kita nagtapos sa sa Genesis chapter 1 verses 1 to 31. So ipadayon nato ang Genesis chapter 2 verses 1 to 25. Matod pa sa Genesis chapter 2 verse 1, the heavens and the earth were completed with everything that was in them. So kompleto na ang creation sa atong Ginoong Dios. Humana matod pa dinhi sa verse 1. So ang pangutana din ni pila ba ka days ang Ginoong Dios na human pag-create niya sa iyang creation. So simply ang answer na ini 6 days creation. Dahil pag-abot sa 7 days, nung dumating na ang 7 days, siya ay nagpahinga na ang ating Ginoong Diyos. Sa verses 2 to 3 ng Genesis chapter 2, mo nang gingon, by the 7th day, God finished the work that He had been doing. And He ceased on the 7th day all the work that He had been doing. So, matod ko pa kanina, nagpahinga siya pagdating sa 7th day dahil natapos na niya ang iyang creation sa langit o sa yuta. Verse 3, God blessed the 7th day and made it holy, because on it He ceased all the work that He had been doing in creation. So, iya daw gi-bless ang adlaw nga ikapito nga adlaw dahil o gihimo niya kining holy dahil mao kanang adlaw nga mipahinga ang atong Ginoong Dios sa iyang creation, sa iyang pag-create. So unsa nga day nagundang og nagpahulay sa iyang
pag-create ang atong Ginoong Dios ay Saturday, 7th day. So unsa gibuhat sa Ginoong Dios sa 7th day nga adlaw, siya ay nagpahinga. God blessed the 7th day and made it holy. So unsa maning 7th day nga adlaw sa semana? 7th day of the week. Unsa maning adlaw? Kining 7th day kung tan-aw nato sa atong mga kalendar, mao ni ang ikapitong adlaw nga Sabado. Sabado ang Sabat sa mga Hudiyo. Muna nga sa Sabado nagpahinga ang atong Ginoong Dios. Muna nga sa Sabado ang mga Hudyo mao na ang ilang tingpahinga, mao na ang ilang pag-fellowship sa kapwa nilang mga Hudyo nga nagatuo sa atong Ginoong Dios para simbahon ang atong Ginoong Dios. Pangutana, nganong wala man musunod kita nga mga Christians o Kristohanon sa mga Hudyo sa Saturday nga adlaw sa pagsimba? Nganong wala man nato ni sunda? Dunay tubag ni ana ang pulong sa Ginoo. Matod pa sa 1 Corinthians i-shout out ko muna si Bong Miranda, ang akong kauban sa una sa Prayer and Praise International Ministries, around almost 30 years ago. 30 years ago. So, sa Manila, maing pagpananaw Bong, Brother Bong, si Stella Mifanya, who is watching us sa Patag karon. Maing gabi Sister Stella. So, matod pa sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2, muning giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, with regard to the collection for the saints, please follow the direction that I gave to the churches of Galatia. So matod pa niya sa mga Kristohanon sa Corinto nga sundan ninyo ang direction nga gihatag ko sa mga kasimbahanan or sa mga Kristohanon sa Galatia, the province of Galatia. Verse 2, on the first day of the week, so unang adlaw sa semana. Unsa ba kining unang adlaw sa semana? Pakatandaan natin, ang 7th day of the week ay ang Sabado. Therefore, ang unang adlaw sa semana mao ang Sunday, Domingo, Sunday. So matod pa din on the first day of the week, each of you should set aside some income and save it to the extent that God has blessed you, so that the collection will not have to be made when I come. Dili lamang sa Corinto, sa Galatian, sa province sa Galicia, ang mga simbahanan dito, Sunday sila nagkatipo, nag-fellowship, o nagsib na silang daan sa ilang income according sa blessing sa Ginoo nga gihatag kanila. Og matud pa ni Apostle Paul, sundan ninyo ang mga Kristohanon sa Galicia, and every first day of the week magsib na kamong daan para pag abot na ko wala nay buhatong koleksyon. Og sa John chapter 5 verse 16 and 18 dinhi ipakita sa atong Ginoong Kristo nga wala sa dili na ang Sabat ay pwedeng dito lang sa mga Hudyo, pero matod pa niya dinhi, basahon ta lang, matod pa sa verse 16, now because Jesus was doing these things on the Sabbath, so dapat unta ang Sabat pahinga naa adlaw sa pagsimba sa Ginoo nga kauban ang mga followers o mga Kristohanon, dinhi ay padayon ang atong Ginoong Kristo nga mibuhat og mga milagro, nag-ayo og mga masakiton, pinapagaling niya ito, munang nasuko ang mga Hudiyo sa iya. Matod pa din the Jewish leaders began persecuting him. Gi-persecute nila ang atong Ginoong Kristo nganuman dahil sa Sabado yun ang adlaw nga kadalasan nga siya ay nagpagaling sa mga may sakit. Matod pa gani sa mga Parisi, dunay unom ka adlaw nganong dili man siya dito mag-ayo sa mga masakiton nganong dinhi magid sa Sabat. So kung ilukso nato sa verse 18, matod pa dinhi ng John chapter 5 verse 18, for this reason the Jewish leaders were trying even harder to kill him.
Gusto nilang patyon ang atong Ginoong Kristo dahil gilabag daw sa atong Ginoong Kristo ang kautosan sa Old Testament nga kung saan balaanon dili magtrabaho sa Sabbath day. Because, matod padayon sa verse 18, because not only was he breaking the Sabbath, so ibig sabihin, giguba gin niya, gikuan gin niya ang Sabbath, gibreak niya ang Sabbath law. Munang giingon din sa pulong sa Ginoo, according sa audience sa atong Ginoong Kristo, mao ni ang ilang deklarasyon, because not only was he breaking the Sabbath, but he was also calling God his own Father, thus making himself equal with God. So ang atong gikuha din ang Sabbath. Ang Sabbath, Jewish Sabbath is Saturday. So sa New Testament, kung atong tanawon, ang mga Kristohanon sa New Testament, sila ay nag-fellowship sa Sunday na siya. Munang Christian Sabbath is Saturday, walay problema diha. Jewish Sabbath is Saturday, walay problema diha. But Christian Sabbath is Sunday, unang adlaw sa semana. Murag mas patsada ning unang adlaw sa semana. Dahil kung sa 7th day, murag magpasalamat lang na sa tibuok semana nga gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Pero ang first Sunday of the week, mao ni ang preparasyon sa tibuok semana nga pagabuhaton sa atong Ginoong Dios sa atong mga kinabuhi. So mana gibalaan ni sa atong Ginoong Dios ang Sabat tungod kay nianang adlaw siya ay mipahulay. Genesis chapter 2 verses 4 to 6 mao ni gingon, this is the account of the heavens and the earth when they were created. So mo ni ang account sa kalangitan o sa yuta o sa kalibutan nang gibuhat sila sa atong Ginoong Dios when the Lord God made the earth and heavens. Verse 5, now no shrub of the field had yet grown on the earth, and no plant of the field had yet sprouted, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to cultivate the ground. So atong makita, wala pa nagtubo nga mga halaman sa kalibutan, dahil wala pa kini ipatubo sa Ginoo. Nga naman, wala pa niya paulan wala pa usab siya magpaulan, dahil wala pa'y tao daw nga mag-cultivate sa ground nga iyang binuhat, sa yuta nga iyang binuhat. Verse 6, springs would well up from the earth and water the whole surface of the ground. So nagsalig pa lang ang yuta sa tubod, binaha siguro sa mga tubod. Springs would well up from the earth and water the whole surface of the ground. So, unsay giingon sa chapter 2 verse 5, wala pa'y mga halaman nga mitubo sa kalibutan, sa ground. Wala pa patubuhi sa atong Ginoong Dios. Nganong wala pa daw ulan sa yuta, dahil wala pa gipaulan kini sa Ginoo, ug wala pa say tao nga cultivate sa yuta, dahil nining higayuna si Adam pa lang, dahil parang in detail na kini sa summary sa gibuhat sa atong Ginoong Dios dito sa chapter 1 ng Genesis, wala pa itawa pa niya dinhi buhata si Adam and Eve. So wala pa niya paulan na kay wa pa may tao. Genesis chapter 2 verse 7, sumuna ni ang detalyado gipakita sa atong Ginoong Dios. Dahil sa Genesis chapter 1 verse 26, gi-create dito, gipakita nga gi-create niya si Adam and Eve o si Adam. Pag-abot sa chapter 2 verse 7, makita nato ang detalyadong hulagway kung paano gi-create sa atong Ginoong Dios si Adam and Eve. Matod pa sa chapter 2 verse 7 ng book of Genesis, the Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So unsang material daw ang gigamit sa Ginoong Dios sa pagbuhat niya kay Adam o sa tao? Gikan sa dirt, gikan sa yuta. So muna nga ang tao wala ipagmalaki, dahil wa gid tay maipagmalaki kay
gikan ta sa yuta, dirt. Munang paglamatay ang usa ka tawo sa ah, seremonya sa sementeryo na anay from ashes to ashes sa patong uban nalimtan ko na ashes to ashes basta gikan ta sa abo gikan ta sa dirt muna ang hulagway sa kanato sa unang tao nang gibuhat siya sa atong Ginoong Dios. Mao gihapon kita ang atong lawas patsada lang ni sa buhi pa pero sa panahon nga kunhaon na sa atong Ginoong Dios ang iyang pinahiram nga kinabuhi sa ato ay mahimo kitang abo gihapon, mahimo kitang dirt, mubalik kita sa dirt. So muna nga ang material nga gigamit sa atong Ginoong Dios kanato ay yuta. Unsa ang gibuhat sa Ginoo para magkaroon og kinabuhi ang tawo nga iyang binuhat? Matod pa dinhi sa verse 7 ay giginhawaan sa atong Ginoong Dios ang bangag sa ilong sa tawo nga iyang binuhat nga gikan sa yuta, giporman niyang yuta. Iyang he breathed into his nostrils the breath of life iyang gihingahan o unsa ang resulta, and the man became a living being. So muni ang nagkaroon og kinabuhi ang tawo nga iyang binuhat tungod sa breath into his nostril nga gibreath sa atong Ginoong Dios og nagkaroon siya og kinabuhi. So dunay parallel dito nga ang tao gihingahan sa atong Ginoong Dios og ang iyang written word ug ang iyang pulong kung paano niya kinigihatag kanatong mga tao, iya usab gihingahan. Tan-aw nato sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Matod pa dinhi ni Apostle Paul o sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, matod pa dinhi mao ni ang hulagway kung paano gihatag sa atong Ginoong Dios ang iyang written word nga naa sa Bible. Matod pa dinhi, every scripture is God-breathed. So sa tanang kasulatan, tanang pulong sa Ginoo, written word of God, ay giginhawaan kini sa atong Ginoong Dios. From Genesis down to Revelation, from Old Testament down to the New Testament. Every scripture is God-breathed, o dahil kini ay giginhawaan sa atong Ginoong Dios o nagkaroon ng kinabuhi, mao ni resulta. And useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God will be equipped in every good works. Sumuna ang pulong sa Ginoo nga atong ginatun-an karon, buhi ang pulong sa Ginoo. Active kini ko ang usa ka tawo mutuo niini, mutuo sa atong Ginoong Jesucristo, kini ay buhi, mahimong buhi sa iyang kinabuhi ug magabag-o kaniya, maga-transform sa iyang pagkatao kung i-apply niya kini sa iyang kinabuhi ayon gayud sa gusto sa atong Ginoong Dios. Mo na nga nagingon ang atong Ginoong Dios nga tun-an gid kanunay iyang pulong para careful kita sa pag-apply niini sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Matud pa niya sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law, which is the Bible from Genesis to Deuteronomy, nga matod pa niya kay Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. So dili kini mo hiwalay sa imong pagkatao. You shall meditate on it day and night, imo kining pagatun-an adlaw o gabi, so that you may be careful in everything written in it, para mahimong careful ka gyud sa pag-apply, sa pagtuman sa tanang na isulat nini. Then you will be prosperous and successful. Ay kanadain mahimong prosperous according to the point of view sa atong Ginoong Dios, and successful according sa mga mata sa atong Ginoong Dios. Mo nang giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga man shall not live by bread alone, but by every words that come out in the mouth of God. Ang tao, mabuhi ang iyang physical, pinaagi sa rice, pinaagi sa pagkaong physical, ngunit ang iyang kalag, mabuhi ang iyang kalag, pinaagi sa pagkaong espiritual nga mao ang pulong sa Ginoo.
Mao ang written word of God nga atong ginatun-an karon. Balikon ko kung paano ang tao gihingahan sa kung paano si Adan and Eve gihingahan ang ilong nila sa atong Ginoong Dios saka sila nagkaroon ng buhay, ganun usab ang pulong sa Ginoo. Mao na nga ang pulong sa Ginoo buhi ug active gayud diha sa usa ka Kristohanon. Every scripture is God-breathed and useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So, nakita nato kung paanong gilarawan sa atong Ginoong Dios sa pagbuhat niya sa unang taon nining kalibutan. Genesis chapter 2 verses 8 to 9. The Lord God planted a garden in the east, in Eden, and there He placed the man He had formed. So, din makita nato nga gumawa ang atong Ginoong Dios ng usa ka garden dito sa lugar of sa Eden. Og dito niya gibutang si Adam. So sa verse 9, the Lord God made all kinds of trees grow from the soil, every tree that was pleasing to look at and good for food. So dito sa Garden of Eden gipatubo sa atong Ginoong Dios ang mga kahoy nga dunay mga bunga, mga prutas o unsa bang mga bunga, nagkalaing-laing mga kahoy. Now the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil were in the middle of the garden. So doon na usay duha ka kahoy dito nga gipatubo sa atong Ginoong Dios. Ang pangalan ini ay tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Nga anaa daw taliwala sa Garden of Eden. Sa garden. So ahagibutang sa Ginoong Dios ang tao. Siyempre, munang atong gikuan karon sa Garden of Eden, sa garden dito sa lugar sa Eden. Unsa ang duha ka kahoy nga gitanom sa usab sa Ginoo sa Garden of Eden? The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Ambot lang anong gibutang magining na may ipakapinan magilito og tree of life og knowledge of good and evil para makita gid sa Ginoo o sa tao nga kung siya ay mo-rebuild sa atong Ginoong Dios pinaagi sa dili niya pagsunod nini sa kabubuton sa atong Ginoong Dios through His written word sa ato karon, ay ang resulta gayod ay destruction sa iyang kinabuhi. Anaa gayod ang mga kalisdanan moabot kaniya tungod sa iyang pag-rebuild sa atong Ginoong Dios by not submitting His will. Genesis chapter 2 verses 10 to 14. Now a river flows from Eden to water the garden. So, dunay suba nga may dagayday or may flow gikan sa Eden paingon sa garden para matubigan ang garden, to water the garden. And from there it divides into four head stream. Verse 11, the name of the first is Fishon. It runs through the entire land of Havilah, where there is gold. So, dinhi pa lang sa Garden of Eden, dinhi pa lang sa chapter 1 ng Genesis, ay gipakita na din sa atong Ginoong Dios ang kahalagahan ng gold. Verse 12, the gold of that land is pure. Pearls and lapis lazuli are also there. Verse 13, the name of the second river is Gihon. It runs through the entire land of coasts. 14. The name of the third river is Tigris. It runs along the east side of Assyria. The fourth river is the Euphrates or Euphrates. Muna ang pangalan sa ikaapat na suba. So, gipaligiran ang Garden of Eden sa mga suba. Kung saan nag-water sa garden of sa maong garden. So pangutana sa inyong hunahuna, sa atong hunahuna ka unsa ka ning ang garden ang Eden nga nahimutangan sa garden anaa ka sa ubos nga lugar o sa itaas. So simpre gikan ang Eden ay ang garden ay naa sa ubos dahil kung tuas siya sa taas, dili siya daluyan sa suba, sa tubig sa suba, kay tuman siya sa taas. So ang garden
niya sa ubos siguro pero nasa patag nga lugar o tungod kay naman siya sa ubos ang suba sa Eden katong upat ka suba ang uban ay ang iyang tubig nagadaloy papuntang sa garden para matubigan kini. So sa itaas gayud kining Eden. So sa Genesis chapter 2 verses 15 to 17 mao ning gingon sa atong Ginoong Dios through Moses who is the human author of this book of Genesis. The Lord God took the man and placed him in the garden in Eden to care for it and to maintain it. So si Adan ay gibutang sa atong Ginoong Dios didto sa garden sa Eden. Nganong dito man niya gibutang para siya ay mu-maintain, siya ang mu-manage sa garden nga gibuhat sa atong Ginoong Dios para kaniya. Matod pa din sa verse 15. Verse 16. Then the Lord God commanded the man. So, lain na usang sugo, ikaduhang sugo kini sa atong Ginoong Dios kay Adam, matod pa din Then the Lord commanded the man, you may freely eat fruit from every tree of the garden. Verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will surely die. Sumuone ang pahimangno sa atong Ginoong Dios. Sa Garden of Eden, dili lang siguro usa ka libo ka mga kahoy nga patsada kayong mga bunga. Ando ng ubas, ando ng mansanas, ando ng saging, ando ng mangga, watermelon, ando ang lahat nga pagkaon, abunda og pagkaon si Adan and Eve dito sa Eden. Pero doon pero taliwala sa ilang pagka-prosperous, pagka-abunda sa ilang mga panginahanglan, nagawa sila ng problema dahil wala nila sunda ang atong Ginoong Diyos. So, dinhipata sa verse 17. Mao ni ang pahimangno sa atong Ginoong Diyos kay Adan and Eve o kay Adam na dili gid siya mukaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil dahil kung mukaon siya nini, surely you will die. Matod pa sa atong Ginoong Diyos, siguradong mamatay ka. Pangutana, balik kong pangutana, unsay trabaho sa tao sa garden nga gibutangan sa iya sa Ginoo? Siya ang manager sa Garden of Eden. Hayahay kayo yung trabaho dahil i-manage lang niya. Dili mo tulo ang iyang singot. Dahil anaa ang provision sa Ginoo, tambo kayo ang mga kahoy dahil ang Ginoo mismo ang nagpatubo nini, ma-manage lang niya ang lugar nga gibuhat sa atong Ginoong Dios nga gibutangan kaniya. Mao gyapon na kita karon. Ang anaa kanato, steward lang kita, dili gini sa ato gikan sa atong Ginoong Dios. Ug kung kinahanglanon kini sa atong Ginoong Dios, dapat yung ihatag nato sa atong Ginoong Dios. So unsa ang gisugo sa Ginoo sa tawo mahitungod sa tree of knowledge of good and evil? Matod pa sa atong Ginoong Dios ngadto kay Adam, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Ayaw gid kana, ayaw gid hilabti, ayaw kana ang bunga ni ana nga kahoy. Ikapila kini nga sugo sa Ginoo sa tao gikan sa pag-create kaniya, sumatod ko pa kanina, ikaduha kini nga sugo sa atong Ginoong Dios dahil ang unang sugo sa atong Ginoong Dios before sila magkasala ay matod pa niya sa atong Ginoong Dios kay Adam ay lukupan ninyo ang tibuok kalibutan sa inyong kaliwat nga sama gayud kanako og hitsura dahil wala pa sila ni nga sugo sa Ginoo kay Adam kauban na ba niya si Eva? For sure wala pa niya, dili pa niya kauban si Eva dinhi dahil sa Genesis chapter 2 verse 18 sa kapalang gibuhat sa Ginoong Dios si Eva para magkaroon og kauban si Adam. So wala pa gyud. Mamatay ka dayon ang tao physically matapos siyang kuhaon sa fruit, mukaon sa fruit ng kahoy nga gibawal sa iya sa Ginoo. May pagpananaw usab ni Latimer Acosta
sa patag gihapon nagatanaw. May gabi idoy. So dili pa mamatay si Adam and Eve sa panahon nga mukhaon sila, pero nay automatic dayon ang gingon sa Ginoong Dios kanila nga, if you eat this fruit you will surely die. Dunay namatay dayon diha-diha sa ilang kaugalingon. So unsa di ay dayon ang diha-diha nga namatay sa tao pagkatapos niyang kaunon o kainin ang bunga sa kahoy nga gibawal sa iya sa Ginoo. Simpre ang inyong spiritual nga part sa iyang pagkatao. Ang spiritual nga kung saan kini ang spiritual maoy makipag-communicate sa atong Ginoong Dios. Matud pa sa atong Ginoong Kristo ngadto sa John chapter 4 verse 24 kung nagkamali or 4:23 to 24, God is spirit, so you must worship worship God in spirit and in truth. So uban sa atong espiritu magasimba kita sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, pinaagi usab sa guidance sa banal na espiritu. Sumuna nga ang pangkonekta, ang pangkoneksyon sa tao ngadto sa Dios ay namatay. Nganuman mao ni ang unang kamatayon nga deklara sa atong Ginoong Dios kay Adam sa panahon nga kanon niya ang suwayin niya ang atong Ginoong Dios patungkol in relation sa pinagbawal sa iya sa fruit of life. Spiritual nga pangkunik sa Ginoo ang namatay sa iya. Genesis chapter 2 verses 18 to 20. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. So dinhi pa lang buhaton sa Ginoong Dios si Eva. Nganong buhaton mo sa atong Ginoong Dios si Eva? Dahil niini nga passage matud pa dinhi, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a companion for him who corresponds to him. So mubuhat daw ang atong Ginoong Dios nga makauban si Adam nga kanang kaparehas gid sa iya, who corresponds to him. Ang pagabuhaton atong pagkatandaan nga ang creation sa atong Ginoong Dios in every kind in its kind gid, kung hayop lang gina, dili na mo evolve og ano pa man, kung tao gina, dili na mo evolve og unsa pa man, dahil in its kind. So dahil si Adam ay siya ra usa, ang mga hayop dunay kapares nga sa pag-create sa Ginoo, ngunit si Adam siya lang mag-isa. So matod pa sa Ginoo, nabantayan siguro sa Ginoo nga si Adam nga walay ka fellowship, so muna iyang desisyon. I will make a companion for him who corresponds him. Matod pa sa verse 18. The Lord God formed out of the ground every living animals of the field, and every bird of the air. So gibuhat niya. So matod ko pa kanina, ang Genesis chapter 2 ay detailed kini nga paghulagway sa atong Ginoong Dios sa iyang creation dito sa Genesis chapter 1. So gipakita na din kung gion sa pag-create ang mga animal, ang tao. The Lord God formed out of the ground every living animal of the field and every bird of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called its living creature, that was its name. So pagkabuhat sa atong Ginoong Dios sa mga mananap, gidala dayon kininya ngadto kay Adam, og gipangalanan dayon ni Adam, si Adam gihatagag authority sa atong Ginoong Dios to name every animals, every bird nga binuhat sa atong Ginoong Dios. Ang kabayo gikana sa kay Adam nga pangalan. Ang eagle gikana kay Adam nga pangalan. So siya ang nangalan na anak. Muna lang nang nailhan nato nga muday nga hayop dahil through Adam sa iyang pagngalan niini. Verse 20. So the man named all the animals, the birds of the air, and the living creatures of the field, but for Adam no companion who corresponded to him was found. Walay bisag si Adam ang nagpangalan sa lahat ng creation sa Ginoo nga buhay o sa nga mga mananap, pero wala siya nakita nga mahimo niyang makauban nga parehas gayud kaniya. Muna nga
nag-inusara si Adam. Ngano ka nga dili man maayo nga ang tao mag-inusara tungod kay ah, wala siya'y maka-fellowship. Munang giingon nga, no man is an island. Dapat gid mayroong ka-fellowship ang tao nga parehas gayud kaniya. Unsa nga material ang gigamit sa Ginoo sa pagbuhat niya sa mga birds of the air o sa mga mananap sa yuta, parehas sa tao, yuta gihapon. Lahi lang ang pag-create sa tao kumpara sa mananap, bisag ang material ay parehas sila, yuta gikan sa dirt, dahil ang tao lang ang giginhawaan sa atong Ginoong Dios sa iyang creation diha sa bangag sa iyang ilong, sa nostril giginhawaan sa atong Ginoong Dios munang kalainan. So yuta ginagikan sa dirt gyud. Kinsang naghatag og mga pangalan sa mga birds ug animals, sumatod ko pa kanina sa atong kanina ay si Adam. So makita nato nga si Adam nining na dahil wala pa siya kasalanan. Grabe ang iyang IQ dinhi. Bright kay si Adam dinhi dahil wala pang kasalanan nga nabuhat siya kontra sa atong Ginoong Dios. So ayang IQ dinhi ay dili basta-basta taas kayo. So dili ba nga sa Genesis chapter 1 verse 1 pa lang gibuhat na sa Ginoo kining mga birds of all kinds of animals, pero nganong dinhi sa Genesis chapter 2 gibuhat naman usab niya. Matod ko pa kanina, sa Genesis chapter 1 verses 20 to 25, gibuhat sa Ginoo ang tanang mga mananap o mga langgam o mga birds of the air. Pero dinhi sa Genesis chapter 2 verse 19, gipakita sa Ginoong Dios sa detalyadong paghimo gayud niya niini. So muna samarito dito sa Genesis chapter 1, in detail na sa Genesis chapter 2. Nganong wala man nakakita og kapariha ang tao sa mga animals. So simple lang tungod kay dili man kapariha sa tao ang mga animals. Ang tao ang in its own kind ay tao lang gyud gihapon. Sa Genesis chapter 2 verses 21 to 22, mao ni ang giingon sa Ginoo. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. So unsa gibuhat sa Ginoo dahil buhatan na siya og makauban sa atong Ginoong Dios, gipakatulog niya si Adam. Niining gihigayuna ang gi-injection sa atong Ginoong Dios kay Adam ay general anesthesia para makatulog siya og grabe gyud nga pagkatulog. Matod pa dinhi, deep sleep. The Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Sulawon gid nga katulogon. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with fleece. So samtang nakatulog si Adam dahil general anesthesia ang gigamit sa atong Ginoong Dios kaniya, gikuha sa atong Ginoong Dios ang isa sa mga gusok ni Adam para himuon niyang iba, para himuon niyang babae. Ang pagkahuman ini ay gisarado sa atong Ginoong Dios. So ang unang operasyon nga nahitabo sa kalibutan ug sa tao ay dito sa Garden of Eden. Ang unang ang nagbuhat nini nga operasyon ang atong Ginoong Dios mismo. Nganong gioperahan man si Adam kung sa ato pang pananaw karon tungod kay kuhaan siya og usa ka gusok sa atong Ginoong Dios para himuon niyang iba, himuon niyang makasama ni Adam. Then verse 22, Genesis chapter 2 verse 22. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. So sa verse 22, dinhi makita nato nga ang gusok ni Adam ay gihimo sa atong Ginoong Dios nga iba or woman. O gidala dayon niya kini ngadto kay Adam. So unsay hulagway niini? Si Adam mao ang kaslunong lalaki og si Eva nga gikan sa gusok ni Adam mao ang kaslunong babae og ang atong Ginoong Dios mao ang amahan ni Eva nga nagdala ngadto kay Adam sa kaslunong lalaki para sila ikasal. So
Ang first marriage ay nahitabo didto sa Garden of Eden. Og ang mismo ang nagkasal ni ang atong Ginoong Dios. Og ang gikasal sa atong Ginoong Dios dili si Steve og si Paul, kung dili si Adam og si Eva, babae og lalaki. Dili puro lalaki, dili puro babae, kung dili lalaki og babae ang gikasal sa atong Ginoong Dios. Klaro. Kinsa ang unang gioperahan nga tao? Sumatol ko pa kanina, si Adam. Unsay gihimo sa Ginoo sa tao aron makakuha siya sa isa sa mga ribs niini para himuong babae? Gipakatulog si Adam. Gioperahan niya si Adam, gipakatulog o gioperahan. Gikan ang babae nga gibuhat sa Ginoong Dios gikan sa gusok ni Adam. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11 verses 8 to 9, matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, who is the human author of the epistles of Corinth, Corinthians, mao ni giingon. For man did not come from woman, but woman from man. So iyang gi-istorya ni Apostle Paul ang pangyayari sa chapter 2 ng Book of Genesis na tinatalakay natin ngayon, verse 9. Neither was man created for the sake of woman, but woman for man. So, ang babae, gi-create sa atong Ginoong Dios for the sake of man. Ngano man, dahil nag-inusara ang lalaki, munang gi-create niya ang babae. Sa nahimo ng babae ang rib sa lalaki, unsay gibuhat sa Ginoo sa babae? Sumatod ko pa kanina, gidala sa atong Ginoong Dios nga parang papa o parang tatay si Eva o gihatag niya ngadto kay Adam. So mao ni ang hulagway sa unang kasalan nga nahitabo sa kalibutan didto sa Garden of Eden. Genesis chapter 2 verses 23 to 25. Then the man said, this one at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one will be called woman, for she was taken out of man. So, gi-exclaim dayon si Adam pagkakita niya kay Eva nga dala-dala sa atong Ginoong Dios nga at last, this is bone of my bones. It is mao ni ang kaparehas kay kanako dahil gikan sa akong bukog nga mao isa sa akong ribs and flesh of my flesh. This is one will be called woman, for she was taken out of man. So, grabe gid ang Ginoo, no? Nahibaw-an sa atong Ginoong Dios ang pangangailangan sa iyang binuhat. Si Adam, ang pangangailangan niya ang maka-fellowship niya dahil nag-inusara siya. Na ang tanang mga hayop nga creation sa atong Ginoong Dios, pero wala siya maka-fellowship niini nga kaparehas kaniya nga maog yun. Makaintindi, masabtan siya, o unsa pa, maka-encourage sa iya. Sumunang ang panginahanglan ni Adam ang ka-fellowship niya nga si Eva. So, ang atong Ginoong Dios nakahibalo gayon sa atong mga panginahanglan. Ang kailangan lamang natong buhaton ay magtiwala sa iya. Matod pa sa atong Ginoong Dios, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need will be given unto you. So, dili ta mabalaka sa mga panginahanglan daw nato, di na nato kabalakaan dahil nahibal-an na ni sa Ginoo. Ang atong unahon sa pag-atupag, unahon nato sa pagwori kung paano nato makuha ang righteousness sa atong Ginoong Dios nga ana kanato, ma-maintain nato ug ang iyang gingharian. Seek first the kingdom of God and His righteousness, ug kung mahimo nato na siya, ang atong mga panginahanglan kusang idugang na lang paghatag sa atong Ginoong Dios. And all the things you worry shall be given unto you. Matthew chapter 6 verse 33. Verse 24 ng Genesis chapter 2, that is why a man leaves his father and mother and unites with his wife, and they become one flesh. So, dinig hulagway na sa atong Ginoong Dios through Moses nga gipakita na dinhi ang kaminyoon
nga pag ang usa ka lalaki maminyo na siya, muning giingon sa verse 24, the man leaves his father and mother and unite with his wife, and they become one flesh. So magbuhat sila og bag-ong pamilya. Kung magminyo na ang lalaki o babae, dili sila dapat muipon sa ilang mga parents. Nga naman, dahil mauna ang kabubuton sa atong Ginoong Dios nga maglain gid sila o magbuhat sa bag-ong pamilya. Kay kung sila ay doon mag-ipon sa ilang ginikanan, halimbawa, muipon sila sa ginikanan sa lalaki, looy ang babae dahil ang babae, ang iyang asawa, ang makikisama sa parents sa lalaki. Kung dito naman sila mag-ipon sa parents sa babae, looy usab ang lalaki dahil ang lalaki ang makikisama sa parents sa babae. Pero kung maglain sila, nga sila lang duha, magbuhat og bag-ong pamilya, wala sila'y pakisamahan kung dili sila lamang. Mao na ang giingon sa atong Ginoong Dios matapos niyang dalhon si Eva ngadto kay Adam, matud pa sa verse 24, that is why a man leaves his father and mother and unites with his wife, and they become one flesh. Mao nang ang tawag na dayon sa ila ay Mr. and Mrs. Isa na lang, dili na duha ka apelyido kung dili isa na lang. Verse 25, the man and his wife were both naked, but they were not ashamed. Unsay gibuhat sa lalaki nang makita niya ang babae nga si Eva, exclaim, this is one at last, is bone of my bones and flesh of my flesh. Unsay buhat pasabot sa babae, taken out of man. So muna ang definition sa babae. Na ibig sabihin, pag sinabing woman, ay gikan siya sa lalaki. Gitake out siya sa part sa body sa lalaki. One of the ribs of the man. Unsay buhaton sa lalaki matapos mag-uban na sila o maminyo na sila sa babae. Klaro ka ang gingon sa Ginoo, he will leave his parents' house o mag-isa na sila sa bagong pamilya. Matod pa sa atong Ginoong Diyos through Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 31, mahitungod sa kaminyoon, matod pa din for this reason a man will leave his father and mother and will be joined to his wife, and the two will become one flesh. So gipakita lamang ni Apostle Paul ang daan ng nahisulat sa Old Testament sa Genesis, sa sinugdanan pa sa Genesis chapter 2, kung saan ang atong Ginoong Diyos mismo ang nag-ordain niini sa maong kasalan. Pag nag-uban na ang lalaki ug babae, unsay mahitabo sa ila, nahimong isa na lang sila, one flesh, isa na lang. Nganong wala man naulaw si Adan and Eve, bisag naked sila. Ngano ka silang wala maulaw nga kuan man, because they have no knowledge of good and evil. Wala pa sila makasala, hindi pa sila nagkaroon ng knowledge of good and evil, kay wala pa man nila gisuway ang Ginoo nga dili ipakaon ang bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So ibig sabihin, inosente pa sila, wala pa sila knowledge, wala pa'y kaalam-alam. Sa original na sitwasyon, unsay kahimtang ni Adan and Eve according to Genesis chapter 2 verse 25. Inosente, wala pa knowledge man ang akong gingon. Wala pa sila kay balo. Matapos nilang kaunon ang gidili sa atong Ginoong Dios nga prutas sa Eden o sa Garden of Eden, unsay nahitabo sa ila, mauna ang sunod natong pagatunan either karong semanaha or sa next week. Unsa ang hulagway sa Genesis chapter 2 verses 22 to 25, unang kasalan nga gibuhat sa atong Ginoong Dios. Mao na nga ang usa ka lalaki ug babae, kung sila ay magminyo, dapat gid magpakasal. Dili dapat mag-live-in. Dahil ang marriage, ang kasalan, ang nag-ordain ini ang atong
Ginoong Dios. Dili kabubuton sa atong Ginoong Dios nga mag-live-in lamang nga walay kasal ang babae o lalaki. So dinhi ra kita kutob dahil natapos na ang Genesis chapter 2 verses 1 to 25. So salamat kaayo sa tanan nga nagtan-aw niini nga pagtuon sa Genesis sa book of Genesis na katatapos lang nato ang chapter 2 ng book of Genesis. Naway daghan kitang natun-an nini nga padayon nga magpalig-on sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios. Dinhi nakita nato kung unsa kita kamahal sa atong Ginoong Dios dahil Genesis chapter 1 pa lang kita ang pinakasentro nga creation sa atong Ginoong Dios. Ang una ang pinakasentro ang atong Ginoong Dios, ikaduha kita ang ikaduhang sentro sa creation sa atong Ginoong Dios. Naa na tanan ang atong panginahanglan bago pa kita gibuhat sa atong Ginoong Dios. Chapter 2 mao gihapon ang mga problema ni Adam ay gihatagan kini og provision sa atong Ginoong Dios. So maayo gid ang atong Ginoong Dios. So dapat lang ang response nato ngadto sa atong Ginoong Dios ay ang pagsimba nato kaniya. Balikon ko matud pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sa lahat nating gagawin natin ito para sa karangalan ng ating Panginoong Diyos. In all we do it for the glory of God as Christians. So kung ang usa ka tawo dili tinuod nga Kristohanon, dili gid niya mahatagan og himaya ang atong Ginoong Dios. Dili gid niya mahatagan dahil normal sa usa ka tawo, human nature sa usa ka tawo nga makasasala gayod. Matanggal lamang ang iyang kasalanan kung dawaton niya ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang kinabuhi ug himuon niya kining Lord and Savior sa iyang kinabuhi. Nga ang Ginoong Kristo na ang mag-rule sa iyang kinabuhi, sa imong kinabuhi, dili na ikaw kung dili ang atong Ginoong Kristo na og siya ang mahimo mong mangluluwas sa imong kinabuhi. Simple lang. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, to those who receive Him and believe in His name, He gave the right to become children of God. Dahil kung ikaw naniwala, gidawat mo ang atong Ginoong Kristo, naniwala sa Kanya, ikaw ay magasunod na sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo. Pero kung wala mo siya dawata, wala ka mituo kaniya, dili ka gid mo sunod sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos. Matod pa ni Apostol Paul, ang tanang tao ay makasalanan, for all have sinned. Ang tanan daw ay nangakasala and fall short of the glory of God. So nahagbong siya sa himaya sa atong Ginoong Diyos. Wala siya nakaabot sa himaya sa atong Ginoong Diyos. Mao na nga kung ibalik nato ang creation story, ang tao ay gibuhat sa atong Ginoong Diyos according to His image and His likeness. Para is good sa iyang nature. Naguba lamang kining knowledge o likeness sa tao nung siya ay magkasala. Ang image and likeness sa tao nga gikan sa Ginoo nasagulan sa nature sa Yawa dahil gisunod niya ang Yawa kaysa Ginoo. Mao nang nagpakatawo ang atong Ginoong Kristo para maluwas ang tao niya anang sitwasyon. Og maluwas lamang ang usa ka tawo niya anang sitwasyon if he received the Lord Jesus Christ, believe His name, ay siya maluwas niya anang sitwasyon. Og daghang kayong salamat sa tanan nga nagatanaw. Tayo ay mag-ampo na. Itapusin natin ito sa pananalangin dahil ang atong ginabuhat ay bulaton sa atong Ginoong Dios. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo. Nining kagabion, O Lord God, sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong, O Lord God, panalangin ni Ginoo ang tanan nga nananaw
ug magatan-aw pa Ginoo ni ining pagtulunan o Lord God may tungod sa book of Genesis Panginoon. Bless them O Lord God according to their needs Panginoon. Lord, I pray O Lord God sa tanan Ginoo nga makatan-aw pa ni that you may touch Holy Spirit their hearts Panginoon and padayon nila Ginoo nga masabtan o masabtan pa o Lord God ang imong written word Panginoon ug magkaroon sila Ginoo o gahum o Lord God gikan sa Espiritu Santo nga natun-an nila Ginoo may apply nila sa ilang kinabuhi o Lord God parang ilang pagkatao Ginoo ma-transform o Lord God according to your will Panginoon. Salamat kay Amahan. Salamat kayo Diyos. In Jesus mighty name. Amen. Amen and amen. So sa tanan nga gusto pang mutan-aw ni ini basig mairis ni sa Facebook, do not kitay personal channel sa YouTube. Just print out, just type Edwin Makahilos o i-click mo lang ni, then makita mo na ang atong personal channel na andon ang lahat ang ginatudlo nato, andon ang lahat sa YouTube sa atong personal channel. Like and subscribe. Like and subscribe di ay. O paki-like na rin and subscribe sa atong channel dito sa YouTube, Edwin Makahilos. Even here in Facebook. Doon na sa tay tawagan, doon na sa Facebook sa atong nalimtan ko basta doon na sa tay sa Facebook. Pero pagkahuman ko og pagkahuman nato og tudlo dinhi sa Facebook, i-download ko dahil niya o ipasa, i-upload ko sa YouTube para andon matipok ang tanan. So daghang kayong salamat, maayong gabi sa tanan, dalay ko ng Diyos o panalanginan kamo sa Ginoo. Maayong gabi.